Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome po sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Friday. And alam nyo po na this coming weekend, pinag-uusapan natin yung event natin. Itong weekend na to, pag-uusapan natin yung empowering family event natin. And meron tayong meeting tomorrow alas 10 ng umaga, meron tayong meeting ng alas 7 sa Tagalog, 10:30 sa Chinese, 9 a.m. and 11 sa English. And then ito po yung ating at information about sa ating address and nandyan din po yung ating helpline. Feel free to contact us kung meron po kayong kailangan na malaman na information. Okay? And talking about yung buhay pa rin ni Jacob, bakit po kaya sa tingin ninyo ini-invite namin kayong pumunta sa church or sa help center, depende, basically church, okay? Bahay ng Panginoon. Para sa event na Empowering Family. As you know, pinag-uusapan natin yung um, buhay ni Jacob. And kahapon, napag-usapan natin yung vision and dreams na meron si Jacob about sa ladder, yung akyat baba. And kung hindi nyo po napanood yun, mas magandang panoorin nyo po sa ating YouTube channel. Nandun po yung ating program dyan. Pwede nyo i-replay doon. But today, pag-usapan natin ito kasi ano pong nangyari afterward. Tingnan nga natin kung ano nangyari afterward. Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito. Kinabahan siya at sinabi, nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit. So sabi diyan, no, nakakamangha. Tirahan daw ito ng Panginoon. And sabi diyan sa last part, maagong bumangon si Jacob, kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at tinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. So ano pong ibig sabihin ng pinangalan niya, yung Bethel? Yung Bethel, ibig sabihin po niyan, I keep on reminding you, kapag napansin niyo po sa Bible na merong EL doon sa pangalan, ang ibig sabihin nun is yung Diyos. Okay? So yung Beth, ibig sabihin bahay. Yung EL is Diyos. So pinangalanan niya yan na bahay ng Panginoon. And gusto ko pong i-highlight yung sinabi niya, hindi ko alam na nandito pala yung Diyos. Sabi ni Jacob. And siguro po, I'm gonna be speaking again once again. Sa buong week na to, pinag-usapan ko lang family. Maybe, ang dami mo nang pinuntahan para maging masaya ka. Ang dami mo nang pinuntahan para matustusan mo lang yung pangangailangan ng anak mo, ng family mo. Pero siguro meron kang isang hindi pa pinupuntahan, yung tahanan ng Diyos. Para ipag-pray ka, para manalangin ka. Kasi iba po kapag pinagpipray ko kayo. Pero iba rin kapag ikaw ay nagpipray directly sa Panginoon. Gusto nyo pong malaman kung anong ibig kong sabihin. I'm not going to explain a lot of things ngayong araw. Gusto ko lang muna ipag-pray kayo. Pero sa prayer na to, saglit lang. Gusto ko lang na sa prayer na to is i-pause nyo muna ako saglit right now. Bakit? Kasi gusto ko munang i-comment ninyo yung names ng family members ninyo. Go ahead. You can comment right now. Pause nyo na ako. Okay, ngayon plinay mo na ako. So, I believe nandiyan na yung name ng family members mo. Ngayon, ipagpipray kita. Ipagpipray ko family members mo. Pero para makumpleto ito, bukas kung day off mo, ikaw naman mag-pray sa family mo. Kung Sunday day off mo, i-conclude mo yung prayer na ito,
ikaw yung magpipray para sa family mo. Marami tayong schedule, it's gonna be up to you. Okay? So please, I believe na nasulat nyo na po dyan yung names ng family members mo. Kung kaya nyo pong ipikit yung mata ninyo, please ipikit nyo po yung mata ninyo. Panginoon, nandito ako ngayon sa church at gumagawa nitong recording na to. And gusto ko na ipadala yung blessing, yung kahilingan ng taong ito sa iyo. Sinulat nila dito sa comment section yung names ng family members nila. Siguro itong names na to, nasa ospital siya. Itong taong ito, nasa barkada siya, maling impluensya. Siguro merong family members dito na depressed, may insomnia, may sakit, may karamdaman, nag-i-struggle sa pera, or maybe nasa kulungan pa nga. Panginoon, yung tahanan mo, hindi yan para, alam mo yun, magdiskusyonan kami ng about sa religion. No, ang bahay ng Panginoon, ikaw mismo nagsabi, ay bahay panalanginan. So, ibig sabihin, house of prayer sa English. Dito ngayon, nandito ako sa church, pinagpipray ko each one of them, visit them. And I pray para sa mga connected ngayon, nanunood ngayon. Kung nangihina man siya, palakasin mo siya. Mga kaibigan, mula dito sa bahay ng Panginoon, pinapadala ko ngayon yung lakas mula sa Panginoon dyan sa iyo. Yung kapayapaan, yung assurance na magiging ayos rin lahat. Tanggapin mo ngayon ito sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Tumingin po kayo sa akin. Hindi ko sinabing amen. Bakit? Kasi ang gusto ko, kayo yung tatapos ng amen. Saan? Dito sa tahanan ng Diyos. Subukan ninyo, walang mawawala para sa inyo. Please, i-share nyo po itong prayer na ito para sa lahat, and hopefully magkita-kita tayo this coming weekend sa tahanan ng Panginoon.